Dinalaw po natin ang inay. Lagi natin dinadalaw ang inay halos araw-araw. Simula pa nung una. Simula pa nung siya mailibing. Hindi ko na mas maisip kung ano magiging reaction na damdamin ng inay kung nung panahong buhay pa siya at ako'y nasa abroad. Tapos hindi nila ako makita. Yung hindi nila malaman kung sinong tatawagin, hindi nila malaman kung sinong kukontakin. Wala silang idea kung nasa na ako. Yun po ang isang istorya ang ating pag-uusapan ngayon. Isang ginang na nawawala naman ng kanyang mister na nagtatrabaho sa Japan. Hindi nila may pagtanong-tanong very open kasi TNT po ang kanyang asawa. At hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita. Sumulat po siya sa atin at ito po ang kanyang istorya. Okay makakakalas, dyan lang kayo. Ang kaso po ng ating letter sender ay medyo masalimuot. Ano bang dapat na term doon? Komplikado. Kasi kahit medyo nawawala na ng pag-asa, andun pa rin yung kagustuhan ng may bahay na o ng letter sender na maitago muna ang pangalan dahil baka sakaling makita ay maidiretso ng maayos ang trabaho sa Japan. Alam niyo yung ibig kong sabihin. So, simulan muna natin sa kanyang panimula. Okay, so eto po yung basahin natin. Eto, kuya, isa po ako sa silent viewers ninyo. May tatanong lang po sana ako tungkol sa proseso ng pagdakip sa Japan ng mga local police. TNT po kasi si Mister at nag-bike lang noong January 1, hindi na po nakabalik sa tinitiran niya. 10 days na po now, pero wala pang tawag. Di ko po alam, sir, kung saan ako magtatanong. So, ang sulat na ito or ang message na ito ay dated January 10. And then hanggang sa magkapalitan na kami ng mensahe, so ang unang tanong nila sa akin is, so sinagot ko agad sila. Ako naman, hindi ako masyadong para lang may pagmalaki yung sarili ko, maitaas. So sabi ko sa kanya, wala akong masyadong alam pagdating dyan. Pero did you try to contact Philippine Embassy na or OWA? OWA Tokyo? And I hope he's okay. Ang sagot niya, I haven't done anything like that before, sir. I don't even know where to start. So alam mo yun, doon palang medyo na ako. Nagbagbag yung damdamin ko dahil basang-basa mo sa kanyang mga sulat ang pag-aalala na pinasundan pa nga niya nito. It's really a torture. Just waiting and hoping for his call. Iiyak siya. So ang una kong sabi sa kanya, can I post this? Hiding your identity. So pinangunahan ko na. Para in case na may napuntahan lang pala or may tinakasang something or whatever, buhay pala or nasa isang kakilala lang, ay mas magiging maayos pag ganito. Can I post this? Hiding your identity? Baka may hiding your identity and hiding his identity. Pareho sila. Baka may magko-comment na makakatulong kung saan lalapit aside sa OWA Polo Tokyo. Or kung ano pa yung pwedeng gawin. Mahirap talaga kapag hiding, kumbaga, ang tawag sa Japan ay bilog. Pero believe it or not, may mga nakakahalubilo ako dun before na mga walang visa. Yun nga, TNT. Pero yun nga, nakakamingle sa mga Pinoy events, sa mga simbahan, nakakasimba. Siguro yun na nga lang, konting ingat sila. Dahil alam niyo naman ang Pinoy, hindi man minsan may iwasan na magdaldal or madala ng konsensya. Pag nagsumbong naman ay hindi naman siya mali o wala naman siyang kasalanan because iginagawa niya ang tama. Pero siyempre sa mata ng mga taong maaapektuhan pa nito, nasa halip ikang kaawaan, isinumbong pa. May punto rin naman. At kagaya nga ng sabi ko, may punto rin yung nagsumbong because yun naman talaga ang tama. Diba isuplong mo yung mga maaring makasira pa sa iba pa mga Pinoy pagdating ng araw. Kung may mahuling isa, tapos matagdagan pa 2, 3, 4, 5 hanggang sa maging blacklisted na or maging masama na yung dating, ma-red flag na ang Pinoy, maging masama na ang kanilang imahe at talagang teknika na ang bawat, ay ang daming Pinoy na gumagawa ng extra. Alam niyo yung extra? If you have a visa in Japan and your visa is instructor's visa or engineer's visa, may mga ganun or humanities and international relations, kagaya nung sa akin. Or marami. Ito po yung mga visa na pwedeng ibigay sa mga foreigners sa Japan.
Ngayon, kung ang visa mo ay for example, instructor, tapos nakita ka sa isang bar, nagpa-part-time ka, entertainer, huli ka, dampot ka. At doon nga makikita yung galing ng pagtatago. So hindi pa ito yung talagang TNT ha, meron silang ibang visa, pero sala pa rin, mahuhuli ka pa rin dahil labas na sa kaukulan mong visa ang ginagawa mo. So yung activity mo dapat naaayon sa visang ibinigay sa'yo. Maraming ganun. Hindi lang siguro sa Japan, maging, all over the world. Kasi Pinoy talaga, lalo pa kung talaga, ayan na, ako na isang laing bahay mo, kailangan ito, ako yung anak ko, naglako, nakasawa na agad, ganyan, totoo, tinangayan ka na rin, ako yung kalabaw ni paring sinamla ng ipanay. Mga ganun, di ba? So, napipilitan gumawa ng paraan at, di ba, pumunta dun sa yung beyond their visa status para kumita ng maraming pera. Ay, yun, bawal. Diluso ka na nga lang. Pag nahuli ka naman, ay i-deport ka. I-deport ka. Hindi lamang i-deport ka lang, kundi may mga dadaanan pang proseso. Pwede kang makulong at meron pang fine. Depende. So kung kusa kang sumuko, 1 year lang, pwede ka na ulit makabalik. Kung nahuli ka naman, bukod sa kulong, ewan ko kung may nakakalusot sa kulong. Tapos ay 5 years bago ka ulit mabigyan ng visa papunta doon sa Japan. Tayo, nabigyan ulit tayo ng 5 years multiple sa una nating pagtatangka na tourist visa dahil maganda naman ating record. Actually, hindi tayo lumabis kundi nagsauli tayo ng visa. Ano na rin kasi, kaya walang masyadong pagsisisi because nakamit ko or na-achieve ko yung mga bagay na nakamit ko kung hindi ako umuwi. Kung walang nangyari talaga, doon talaga yung super sisi ko. Diba? So, ang tagal ko na sa Japan, tagal ko na nagpa-vlog 5 years. Yung minimiti ko na magkaroon ng isang vlog na lumampas ang 1 million. Sa YouTube, hindi nangyari doon. Pero dito, 8 months pa lang ako dito sa Pilipinas, nakuha ko na. Yung mga ganun, alam niyo yun? Tapos yung mga nakakain mo, yung gusto mo rito ng mas madali kasi mas mura naman yung ibang bilihin. Although tumaas na rin talaga lahat ng bilihin. Kaya ngayon, bigas nakakashock. Parang 60 na yata ang kilo. At 65 pa yata sa mga maliliit na tindahan. Ayun, so yung mga ganun. So, i-tsapayan muna natin yan. Mga sisi-sisi na yan. Doon muna tayo sa kalagayan ng ating letter sender at ng kinakaharap niyang problema. Ano ba talaga ang dapat gawin? Inaasahan ko po ang inyong mga komento sa baba para meron silang idea kung ano yung the best at baka merong mga ganun ding sitwasyon na naranasan ninyo or naranasan ng kakilala ninyo na pwedeng pagbatayan kung ano yung susunod nilang hakbang. Ito po ay tulong na natin sa isang, hindi lamang sa kanyang asawa na nawawala para makita agad, kundi para na rin sa ikatatahimik ng isip, puso at damdamin ng kanyang pamilya. Alam mo yung, hindi mo lang kung ano nang nangyari. Tapos, mas mapito rin ba kung siya lang ang inaasahan. Tapos, yung mga maliliit na mga bata, mga anak. And then, may sakit pa raw si Mister. Ito yung huli niyang sinabi. Sir, add ko po sa details si Mister, nagaling pa lang po siya sa pagkaka-hospitalized last July 2023 dahil kamuntik na po siyang na-stroke. Buti na lang nadala po siya agad doon. Kaya ang worry ko po now, kung nasa police station naman po siya, hindi po siya nakakainom ng mga pang-maintenance niya for 20 days na po. To think na need niyang i-take 7 tablets a day. Kaya sana po mahanap na siya dahil sa heart condition niya. Tanong, ano yung pinakita niya sa ospital? Hindi ko natanong kay Mrs. to kasi ngayon ko lang nabasa to ng full. Na kasi hinahanap niya ang visa, hinahanap niya yung residence card. Minsan hinahanap pa yung passport. Papaanong ginamot siya doon ng TNT ang kanyang sitwasyon? So, yun ang hindi natin naitanong kay Mrs. Worry talaga siya. At ayaw talaga nilang madamay ang mga kasama. Kasi sabi ko sa kanya, bakit hindi tumulong yung mga kasama? Kasi nga po, para iwas damay. Hindi naman sila madadamay kung itatawag lang nila. Diba? Or kung talagang ayaw nilang makuha pati yung number nila, ay di, ang alam ko until now, may mga public phone booths pa rin doon. Pwede nilang gamitin buli sila ng card. Yun ang ginagawa ko dati. Feel ko may mga ilan pang natitira. At the same time, pwede naman lang, dahil nga minsan nakakahalubilo rin naman yan eh. At kung talaga may mga malasakit ang isang community sa kanya, yung pagtulong na lang, kahit mali yung kanyang pag-TNT, ay alam nilang, diba, alam mo yun minsan, kailangan tulungan kasi alam yung sitwasyon. Ay, lalo pa walang ginagawa masama sa'yo, diba?
ay bakit hindi nila patawagin ng ilang mga may mga permanent visa status? Na kunyari magtatanong lang naman na may mga tumawag po kasi sa amin na o may mga nakausap po kami minsan, di po namin mga kilala pero sabi kapwa Pilipino, may isa silang nawawalang kasamahan. Ito raw po ang pangalan. Ayan, sino po sila? Ako po is again. Permanent po ako. You have to be very confident because may papel ka naman talaga na ano ka. Di ba hindi ka naman sasabi kung talagang maayos ang pagpapaliwanag mo? May kakakabahan. Actually, nangyari sa akin yan. May isang nag-overstay. O hindi daw niya natingnan ang kanyang visa. Akala niya 90 days, yung pala 30 days lang. So, i-renew. Pagdating doon, overstay na pala. Alam mo, hindi siya hinuli. Binigyan pa siya ng ilang araw para makaipon ng pamasahe CNS at papaghandaan ng kanyang pagbalik sa Pilipinas. Ganon. And then, kung talagang, kung mahuhuli ang TNT, yun naman, di ka naman ipa-firing squad or papatay na. Ikukulong ka lang. Pero, tingnan natin ang mga bagong revised. Mga bago na revised pa. Mga makabagong rules and regulations pagdating sa paghuli ng mga overstay or bilog dito sa Japan. So, magbabasa tayo mamaya. Anyway, para sa mga taga-Japan, once again, kung meron kayong alam na pwede nilang, pinaka-the best nilang gawin sa ganong sitwasyon, ay paki-comment lamang po sa baba. Or mag-message sa akin para maipakonect ko kayo sa misis ng ating nawawalang kababayan. Siya po ay huling natagpuan o huling nakita. Ayon kay Mrs. Okay daw naman sabihin natin kung nasa ng lugar. Siya po ay huling nakita sa Ashikaga. May sabi pa rito si Mrs. Yung pong latest convo namin ng mga kasamahan niya ay sa Japan, yung humanap nga daw po ako ng pwedeng tumawag sa mga police station doon. Maybe nag-uusap-usap pa rin po sila on what other options to take. Siguro naman, and hoping for that. May isa ko nakita rito to foreign nationals from the Chiba Police Headquarters. Ang Chiba ay sa pitong prefectures or kumbaga sa atin ay probinsya na bahagi ng Kanto region. Nasa gitna nito ang Tokyo. Kumbaga sa atin parang national capital region siguro. Eto, you are not allowed to overstay, etc. Overstaying the permitted period of stay is punishable with an imprisonment, with or without hard labor, not exceeding 3 years, or a fine not exceeding 3 million yen. Ang laki. That's 1.5 million pesos, more or less. Ngayon, engaging in work not approved in the legal status, ito yung sinasabi ko kanina, yung hindi sakop ng iyong visa, is also punishable with an imprisonment, with or without hard labor, not exceeding 3 years, or a fine not exceeding 3 million yen. Ito naman sa Japanese Immigration Law in 2023. Walang detalye, basta ito lang. A new provision in the law states that non-Japanese residents who failed to leave Japan after being ordered to leave the country would be subject to enforced deportation. This applies to non-Japanese residents who no longer have permission to reside in Japan or who overstayed their visa. It also applies to those whose refugee status applications were denied and were ordered to leave Japan. Yan ang isang diniskarte ng ibang Pinoy doon. So nag-apply sila ng refugee status, pero alam naman natin ng refugee kung ano. Ito yung tumatakas sa mga aspetong politikal, mga ganon. Pero yung iba naman ay, charing-charing na nagkakagulo sa kanilang area or chika-chika na merong barilan, mga ganon. Siguro may mga katotohanan din naman sila. Pero yung iba siguro, hindi na. Ang alam ko may nakakalusot na ilang Pilipino na tumatakas sa Pilipinas, gusto maging refugee ng Japan because hindi na pwedeng tirahan yung kanilang lugar dahil sa sobrang violence, may war, may mga civil war pa siguro, or mahigpit ang pamahalaan, mga ganon-ganon. Kung kaya nag-request sila ng ano. Pero ayon sa aking research or sa aking Google search, halos 1% lang ng mga applicants ang nabibigyan ito. Yun ay sa pangkalahatan ng bilang ng foreigners, hindi sa bilang ng Pilipino. Wala talaga akong makitang detailed na mga makabagong chika ever sa mga nag-overstay sa Japan. Tingnan natin itong isang ito. Medyo nakakaantig. A few years ago, an American couple overstayed their visa in Japan as they were leaving the country. And as they were leaving the country, they were arrested and put into immigration detention.
It makes American jails look like summer camp. There's no judge or jury, no release date, and they let you out when they say you can leave. Overstaying a visa is a crime, and your embassy cannot bail you out of jail. I've known of people who spend time in Japanese jails, and it's no picnic. If I'm not mistaken, ayon sa aking mga naririnig, parang wala talagang jail time kapag sumuko ka. Na contrary sa ilang mga nababasa ko dito na meron pa. So, maghahanap rin po tayo ng legit or pinaka-credible na makakapagbigay sa atin ito information. Of course, hindi may sasantabi na may mga credible tayo mga viewers sa pwedeng magdagdag ng kaalaman sa ating comment section. So, inaasahan ko po yan bilang tulong natin sa ating letter sender saka sa kanyang asawa. So, yun. Hanggang dito lang po muna tayo at sana ay matagpuan na ang mister ng ating humihingi ng tulong na kababayan. At sa mga may mga TNT status or overstay status, kung medyo may konting ipon na naman, ay wag nang maghangad pa ng malaki at sumuko na para wala nang kulong-kulong o wala nang mas grabe pa doon na pwedeng mangyari sa inyo. Sana po, although nakakapagtaka ng konti na kung ito ay nakakulong, dapat ay gumagawa ang kapulisan ng Japan kung saan siya nahuli, na ipagbigay alam ito sa, for example, sa Filipino community. I hope, I know na ginagawa nila ang ganito. Hindi yun basta nila sila nagkukulong na wala na, okay, wala makakalam, nandito ka, alam, bugbugin yan, yan, na pwede mangyari dito. Sa kanila ay yun, may mga due process, may mga kinakailangang gawin lang, at pinagbibigay alam talaga nila. So, hindi ko lang kung bakit. Ayaw kong sabihin kay Mrs. na nakakapag-worry na baka wala sa pulis o baka, di ba? So, lalo siya mag-aalala. So, kailangan medyo, I hope makita siya. So, sa mga magtatanong at gusto makipag-usap ng direkta kay Mrs., kayo na po mag-uusap kung pwede niyang ibigay ang pangalan. Kasi hindi naman mahirap din kapag hindi, mahirap din naman talaga nga kapag hindi ibinigay ang pangalan. Diba? Paano makakatulong talaga ng bongga yung mga tao? Pero, yun na nga, may kasama kasing takot mga kaibigan, worry na, takot na baka, alam niyo na, yun na mahirap talaga nga kapag hindi legal ang estado ng sa kung saang bansa ka man naroon. So yun po, sana'y makita sa tulong ng Panginoong Diyos ang asawa ng ating letter sender. Maraming salamat po sa inyong lahat. Teacher Pandubato, sa ingarigato ko sa imas at mabuhay lahat ng Pinoy sa mansulok ng world. Herpetology pa more and more and more. Thank you!